Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan at alamin naman natin itong 7 bagong release po na scorecard para po sa PBB 2023. Ayan, so good news nga po mga kamaestro kasi meron tayo ditong bagong mga scorecard po no, na nirelease ng PBB Secretariat. Ngayong araw po yan, March 13, 2025. Pero sa 7 po na yan, 3 lamang po ang eligible na agencies, samantala yung 4 naman po, sad to say, ay hindi po sila eligible. Alright, so yun po yung aalamin natin. So ang source po natin ito, syempre, sa website po mismo ng PBB Secretariat. So ulitin po natin, ito po ay nirelease na scorecard. Ano po mga kamaestro, bagong release na scorecard po ito for PBB 2023 na kung saan meron pong 3 eligible agencies at meron naman pong 4 na hindi eligible na mga agencies. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo yung listahan no, para malaman po natin, matukoy po natin kung ano-ano po mga agencies po itong 7 na to mga kamest. Ayan, so nakikita niyo po sa screen po natin, yung po mga naka-highlight na yellow, yan po yung mga bagong release, ano po mga kamesto, yung samantala yung mga nakikita niyo naman pong mga naka-white and or naka-blue, yung naka-blue po ay wala pa po yan, wala pa pong scorecard yan. And then yung mga naka-white po, marami po yan. So yan po yung mga na-release na before pa. Ayan, so ang focus po ng video po natin ay tungkol lamang po dito sa 7 na sinasabi po natin kanina ng mga agencies, ano po mga kamaestro, na na-release na po ang kanilang scorecard for PBB 2023. So unahin po natin itong, actually lahat po ito from Department of Transportation and Communication, ano po mga kamaestro. So unahin po natin itong Department of Transportation and Communication Office of the Secretary. Ayan. So sad to say po, hindi po sila eligible dahil ang naabot po nilang puntos ay 9 lamang po. And then ang kanilang total score naman po is 45. Ayan. So hindi po sila umabot po ano sa passing score, kaya po sila ay hindi eligible for PBB 2023. Next po, nagmumula naman sa DOTR pa rin, particularly po sa opisina ng Civil Aeronautics Board. Ayan, nakikita nyo yan mga kamaestro. So eligible po no, yung mga kamaestro natin dyan, mga subscriber po natin dyan sa Civil Aeronautics Board. Ayan, ito po yung kanilang points, 17, and then yung score po is 85. Ang kanila pong matatanggap na PBB 2023 is 55.25% of their monthly basic salary. Next po ay DOTR pa rin. Ayan, particularly po sa opisina ng Maritime Industry Authority. So eligible po ano. Then ang total score po is 14, points is 70. So ang kanilang pong matanggap na monthly basic matanggap na PBB 2023 is 45.50% of their monthly basic salary. Next po, Office for Transportation Security, eligible din po sila. 14 po ang score, 70 points, and then 45.50% of their monthly basic salary ang matatanggap na PBB 2023. Next po is itong DOTR pa rin, Office for Transportation Cooperatives. So hindi po sila eligible, nakalagay po kasi doon is non-submission na po. Non-submission siguro ng mga documents, kaya hindi po kayo eligible for PBB 2023. Next po, ayan, DOTR pa rin, particularly po sa Philippine Coast Guard. Ayan, so sa mga kakilala po natin dyan from Philippine Coast Guard, nakakalungkot po, no? Sad to say, hindi po eligible ang Philippine Coast Guard dahil po ang inyong score ay hindi umabot. So 12 po, then 60 points lamang po, and hindi po umabot sa passing score, kaya kayo po ay hindi eligible for PBB 2023. And syempre, ang last po ay nagmumula naman sa DOTR pa rin, particularly po sa Toll Regulatory Board. Ayan, sad to say din po mga kamaestro, hindi rin po kayo available or hindi po kayo eligible. Ayan, kasi hindi po umabot ang inyong total score and points, which is 12 and 60. Ayan, kaya hindi po kayo eligible for PBB 2023. So far po, yan po yung binabanggit po natin kanina na 7, ano po, 7 mga opisina, at lahat po yan ay nagmumula sa Department of Transportation. Alright, ayan, so sa ibang mga agency po no, na wala pa rin po, hindi pa rin na-release ang scorecard. Ayan, so ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo or banggitin sa inyo na ito lamang po yung mga bagong updates po na nakita natin sa PBB Secretariat. Particularly po ano, alam ko maraming nag-aabang, maraming nagtatanong sa bawat post po natin sa ating YouTube, yung mga kamaestro natin yan from the Department of Education. Syempre yung mga kasamahan ko, ano po mga kamaestro from the DepEd. So sad to say, ang DepEd po as of today, March 13, 2025 ay wala pa po tayong scorecard. Ibig sabihin, wala pa po tayong result ng ating scorecard for PBB 2023. Kaya until now, ano po mga kamaestro, until now ay hindi pa po natin alam kung tayo po ay eligible or hindi eligible
para sa PBB 2023. Alright, so abang-abang lang po kayo, no? Abang-abang lang po kayo sa channel natin kasi daily monitoring naman po tayo tungkol dyan. So everyday nagbibigay po tayo ng mga updates patungkol pa rin sa ating PBB 2023. Ayan, kung may mga bagong development po, may mga bagong updates, ay agad-agad po yan na ilalagay po natin dito sa ating YouTube channel. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa PBB 2023 and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3.